Kami sa Kinet Farm kung ano yung pwede naming iluto sa farm nila pag dating namin. Isa sa mga nilista nila is patola. So, parang sa akin kasi parang normal. So, hindi ko siya kinonsider. Gumawa ako ng ibang, siguro, options. Kung tumingin ako kung ano pa ibang gulay. Pero, hindi naman sinabi ni Sir Gerald na ganito naman pala mga patola yung meron sila. So, this is the first time I've seen yung lakan variety na yung paoblong na kalabasa yung laki. And interestingly, sabi ni Sir Gerald, very meaty daw yung lasa nito. Kaya hindi natin palalampasin yung pagkakataon na yon. Susubukan natin, gagawa tayo ng napakasimple. At syempre, kilalang-kilala nating dish, ginisang biswa at patola. So meron tayo dito yung ating panggisa. Lagyan lang natin ng mantika yung ating pan. And then, saka ko ilalagay ating kamatis. And habang sinasangkot siya natin yung ating kamatis, kasi medyo lamog yung gusto ko sa kanya, mamaya-maya ko na isusunod yung ating sibuyas at bawang. Hihiwain ko muna yung ating patola. So ito more or less, kung hindi ako nagkakamali, nasa 1.2 to 1.5 kilogram. So imagine kung meron kayong gantong klase ng gulay sa bahay, pwede kayong magpakain up to 5 persons. So, di ba? Sulit na sulit. And of course, ayan o. Fresh na fresh. So, manamis-namis siya. Pero tingnan na nga natin kung may pagkakaiba ba yung lasa niya dun sa normal na patolang nakasanayan nating lahat. Ating patola. And then yung ating sabaw, or kahit tubig, pwede na rin. Then, season lang natin ng patis. And then, hayaan lang natin siyang kumulo. And yung last part ng ating proseso, since kumukulo na yung ating patola, miswa. Naintindihan ko yung sinasabi ni Sir Gerald na meaty flavor. But honestly, it's basically the same patola. Aside from the size nung nakasanayan natin versus itong naluto natin, taste is virtually the same. This is such a comfort food na kahit saang sulok ng Pilipinas, makaka-relate kung anong lasa nung combination ng miswa at patola. Tapos may mga kanya-kanya tayong kwento dito ng sardinas, isda, baboy, kung ano-ano pa yung hinahalo ng ating mga nanay. Pero definitely, classic Pinoy. So let us know kung paano yung paborito ninyong version or kung ano yung twist na binibigay ninyo sa inyong miswa patola. Kagaya ni Ma'am Elsie Atienza na gumawa ng adobong dilaw. But this time, instead na baboy, chicken yung ginamit niya. And dun sa ating food explorer na si Marge Laurena, na gumawa ng kanyang homemade kimchi. So kayo rin mga food explorers, kung meron kayong mga signature dishes, may mga kinopya kayong recipes galing sa mga food adventures natin, we'd appreciate if you can show us para ma-inspire din yung iba pa nating kasama sa community na gumawa at mag-explore ng iba't iba pang flavors. Sundan nyo lang po kami dun sa aming mga social media platforms and we'll be more than happy na ipakita yung inyong mga creations.